Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya ay napagod sa paglalakbay. Halos katanghaliang tapat noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo ay Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya. At kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito ay magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po, bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo nang hindi na ako mauhaw. Ni pumarito upang sumalok. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumating na ang panahon. Ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo." Sabi ni Jesus. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus, kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya rito at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya
nang mapakinggan siya, sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa kanya. Nakilala naming siya ang tagapagligtas ng sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng magandang umaga. Yan, no? Isang pinagpalang umaga sa lahat ng mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Tubig ang tema ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Tubig. Sabihin nyo nga po, sa Biblia, ang salitang tubig o sa Ingles, water, ay nabanggit ng 722 beses. 722 times binanggit ang salitang tubig sa Biblia. Mas madami pa ito na nabanggit kaysa sa mga salitang pananampalataya, pag-asa, panalangin, at pagsamba. Mas marami pa ang salitang tubig. Pero, hindi ito nangangahulugan na mas mahalaga ang salitang tubig kaysa sa mga nabanggit kong salita. Hindi po. Sadya lang talagang madaming beses ginamit ang salitang tubig sa iba't ibang kahulugan at tema. Katulad na lang nung kwento ni Noe. Naalala nyo ba yung kwento ni Noe? Ha? Sinong nakakakilala kay Noe? Ano nangyari nung sumakay siya ng bangka? Nagkaroon ng baha, hindi ba? O ano ba yung baha? Tubig, di ba? Tubig. Yung baha o yung tubig na yon ay simbolo ng paglilinis. Paglilinis ng mundo. Kasi naging makasalanan ang mundo. Ang daming mga pasaway, kaya nilinis ng Panginoon. Anong ginawa niya? Nagkaroon ng baha. Lumubog ang mga tao. Ibig sabihin ng tubig doon, paglilinis. No? Maraming gamit ang salitang tubig sa Biblia na ginamit sa iba't ibang simbolo. Example lang yon. Example lang yung kay Noe. Samantala, yan yung mga narinig natin na tema sa ating pagbasa. Tema ng tubig. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang kwento ng mga Israelita. Kwento ng mga Israelita. Ang kwento nila, nauhaw sila. Yun ang kwento. Nauhaw. Kaya sa uhaw nila, nagalit sila kay Moises. Bakit? Kasi inalis sila ni Moises sa Ehipto. Sa Ehipto, nakakainom sila ng tubig. Pero, sila'y alipin. Sila'y utusan. Pinahihirapan. Samantala, sila'y nasa disyerto, sila'y malaya. Hindi pinahihirapan. Meron silang sariling desisyon. Pero, nauuhaw sa tubig. Ano pong pipiliin ninyo? Hello? Uhaw pero malaya? Ay, uhaw pero alipin? O hindi uhaw pero hindi malaya at inaalipin? Hello? Uy, pinapipili ko kayo, nakatulala na naman kayo sa akin. Anong pipiliin nyo? Ulitin ko.
Uhaw kayo, pero malaya. O hindi kayo uhaw, pero alipin kayo. Ito mga to. Tulala-lala ng ganon. Yung mga Israelita, naghanap ng tubig. Bakit? Sila'y uhaw. Ano problema nila? Tubig. Tubig ang solusyon. Dahil, anong problema? Uhaw. Uhaw. Sa kwentong ito, ang tubig ay ginamit bilang simbolo ng material na solusyon. Sabihin nyo nga, kapag ikaw ay gipit, anong solusyon? O, di ba? Ang bilis nyo, pera. Di ba? Hinahanap nyo agad material na solusyon. Kapag kayo'y gutom, anong hinahanap nyo? O, di ba? Kapag kayo'y walang damit, anong hinahanap? Di ba? Kapag walang pambayad ng kuryente, anong hinahanap? O, pera pa rin, no? Lahat pera, lahat material. Kapag ang problema mo at ang hinahanap mo na sagot sa problema mo ay material, ang hinahanap mo ay material na solusyon. Yung mga Israelita, ang problema nila, uhaw sila. Wala silang mainom. Kaya ang solusyon, tubig. Material na solusyon. Sa uhaw nga nila, gusto nilang batuhin si Moises. Sabi nila, walang yaka. Dinala mo kami dito pero nauuhaw kami. Galit na galit yung mga tao. Inis na inis. Kasi tubig, yung naiisip nilang sagot sa kanilang pagdurusa at pagkauhaw. Sinisi nila si Moises dahil inalis sila sa Ehipto. Pero kung tutuusin, sa Ehipto, ginagawa silang alipin. Kaya sila iniligtas ni Moises. Pero nang dahil lang sa uhaw, ganun na lang sila magreklamo. Siguro nga, ganun talaga ang tao. Pag material ang hanap, di bali ng nagdurusa, basta may material. Tama? Di bali ng magdusa, basta may material. Kagaya na lang ng mga Israelita, tubig ang hinanap na sagot sa kanilang paghihirap. Tubig ang naging simbolo ng material na solusyon. Galing, no? Hindi ba ganun naman? Paghanap mo material, hanap ka ng hanap. Pero sa material na solusyon, mahanap mo man yan, mauuhaw ka pa rin. Tama? Mahanap mo man yang pagkain, mamaya gutom ka na naman. Makakuha ka man ng pambayad ng kuryente sa isang buwan, maghahanap ka na naman. Kasi ang hinahanap mo lang, material na solusyon. Samantala sa ating ebanghelyo, isang malalim na kahulugan ng tubig ang ginamit sa kwento ni Jesus at ng babaeng Samaritana. Ito ang kwento. Katanghali ang tapat nang may isang Samaritanang nagpunta sa balon para umigib ng tubig. Doon, nakita niya si Jesus na nakaupo sa balon at humingi sa kanya ng tubig. Nagulat yung Samaritana dahil hindi karaniwan sa isang Hudyo na katulad ni Jesus ang humingi sa isang Samaritana. Hindi pangkaraniwan ang isang Hudyo makipag-usap sa isang Samaritana dahil magkalaban ang kanilang mga lahi. Pero tingnan nyo, hindi din pangkaraniwan ang umigib ang isang tao sa oras ng katanghalian. Bakit? Ba't hindi nag-iigib pagtanghali? Mainit. Kailan nag-iigib? Yan. Pag umaga o hapon. Pag umaga o hapon nag-iigib, hindi ba? Pero ang Samaritanang babae, umigib. Katanghali ang tapat. Kung kailan walang tao.
kung kailan walang pila. Kahit mainit, pumunta sa balon. Bakit? May iniiwasan ang babaeng ito. Kaya siya pumunta kung kailan walang masyadong tao. Di ba ganon? Nung panahon ni Jesus, maraming chismosa doon sa balon. Di ba? Pag pila yan, habang nasa pila ka, anong ginagawa nyo? Nagkukwentuhan. Pinagkukwentuhan nyo ang buhay ng may buhay. Tama. Umari, asan asawa mo? Mari, nando nagtatrabaho. Sigurado ka ba na nagtatrabaho? Di ba? Ganon, no? Kaya yung babae, umigib kung kailan walang tao. Di ba ganon? Kapag ang tao may iniiwasan, alam mong may tinatago. Baka ayaw pag-usapan. May ginagawang kababalaghan. Pwedeng may ginagawa ring kasalanan. Bakit naman hindi? Sa kwento, yung babaeng Samaritana, nakalimang asawa na. Hello? Nakailan na kayo? Isa pa lang ayaw na, di ba? No? Itong babae, nakalimang asawa. At yung kanyang kinakasamang asawa ay hindi niya tunay na asawa. Maaring asawa ng iba. Kapag ganyan ang sitwasyon mo, iigib ka ba kapag maraming tao? Iiwas ka sa matao. Kaya nga, sa ganitong pagkakataon, iba ang problema ng Samaritana. Problema ba niya? Tubig? Hello? Anong problema ng babaeng ito? 5 na ang asawa. Meron na namang kinakasama. Hindi niya tunay na asawa. Anong problema niya? Ha? Anong problema? Yun. Kulang sa pag-ibig. Nakalima ka na eh. May pang-anim pa. At hindi mo tunay na asawa. Hinahanap mo pag-ibig. Hindi na tubig. Nagets niyo yun? Material lang yung tubig. Pero yung babae, uhaw sa pag-ibig. Sa ganitong problema, material na solusyon ba ang sagot? Hindi. Ang sagot ay espiritual na solusyon. Sabihin nyo nga, yan yung pagkauhaw ng babae. Pagkauhaw sa pag-ibig, hindi tubig. Kaya nga, very timing. No? Hindi aksidente ang pagtatagpo niya kay Jesus sa balon. Tinaon ni Jesus para siya'y makalapit sa babae. Tinaon ni Jesus para ang babae makalapit sa kanya dahil umiiwas siya sa tao. Sa una, tila si Jesus ang uhaw at humihingi ng tubig, di ba? Siya yung unang humingi eh. Pero ang totoo, ang babae ang uhaw at naghahanap ng papawi sa kanyang tinatagong pagkauhaw. Kaya nga ang sabi ng babae, Ginoo, kung ganun po, bigyan mo ako ng tubig. Napapawi ng aking uhaw. Nang sa gayon, hindi na ako mauhaw muli. Ang galing, no? Hindi ba ganun ang Diyos? Akala mo, siya yung lumalapit sa atin. Siya yung nangangailangan sa atin. Pero ang totoo, tayo ang may kailangan sa Diyos. Pero kahit tayo ang may kailangan sa Diyos, ang Diyos pa rin ang lumalapit sa atin. Dahil dito, nang makilala ng Samaritana si Jesus, hindi na siya muling nauhaw sa pag-ibig. Pinuno ni Jesus ang pag-ibig na kulang sa Kanya. Marami sa atin, kapag nahihirapan, kapag may problema, may kakulangan, material na solusyon agad ang hinahanap. Alak para makalimot, pera para pantapal sa problema,
panandali ang aliw, sugal, bisyo, ano pa? At kung ano-ano. Hindi ba? Pero pansinin natin, lahat ito, panandali ang solusyon lang. Temporary. Dahil hindi naman talaga ito nakapapawi ng tunay na kakulangan natin. Hindi naman ito napapawi ang tunay na problema natin. Bakit tayo hahanap ng pansamantala kung pwedeng makahanap ng permanenteng solusyon? Isang solusyon na magbibigay sa atin ng buhay. Hindi sisira sa ating buhay. Isang solusyon na hindi lang sagot na material, kundi sagot na magbibigay kapayapaan, kapanatagan, pag-asa at kagalakan. Isang solusyon na hindi na ibibigay ng material, kundi nabibigay ng Diyos. Mga kapatid, ito ang tubig na tinutukoy ni Jesus. Ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig ng Diyos na ang pangalan ay Jesus. Siya ang papawi ng ating mga tunay na pagkauhaw. Amen? Amen. Sa buhay, hindi lang material ang problema. Hindi lang material ang magbubuo at kukumpleto sa atin, kundi ang Diyos. Hanapin, kilalanin, at ang pangalan niya ay Jesus, ang bubuo at kukumpleto sa atin. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.